Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kamusta po kayong lahat? Okay, so tingnan natin guys, kanino bang love reading yung masasagap natin ngayong araw. Okay. So, keep in mind guys, na ito ay general reading lamang. So, take what resonate and leave what doesn't. Okay? And guys, sa mga interested sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo. Okay, so guys, papaalala ko lang. Kung medyo mabagal ako magsalita ngayon, may singaw kasi ako. Oo, iniiwasan ko siyang matamaan. Okay, so tignan natin kanina tong love reading. Kanina po itong love reading spirit guide. Kanina po itong love reading. Okay, so meron tayong Page of Swords. Mukhang iniisip-isip na ngayon itong taong to. Lumilipad yung isip niya eh. Feeling ko LDR kayong dalawa. Mukhang ang dami niyang iniisip na problema din. Mukhang hindi kanya masyado mapagtuunan ng pansin. Wala rin masyadong communication sa inyo. So, feeling ko rito guys, hindi niya rin makuhang i-communicate ka ngayon, pero nandun yung desire niya na parang gusto kanyang kausapin. So ngayon, mukhang iniisip-isip ka pa lang niya, no? Mukhang LDR kayo na to. No communication kayo na to ngayon. No contact. Additional message. Kanina po itong love reading. Spirit guide. Additional message. Meron tayong, di ba? Mukhang may pinagdadaanan na itong si person. Nagkakaroon siya guys ng sleepless night ngayon. So, I think parehas naman kayo nag-iisipan dito. Pero mas nakikita kong mas nasasaktan si person ko dito. Okay? Mas nakikita ko siya na someone na hindi mapalagay ngayon sa sitwasyon niya. Ay, pasensya na guys, hindi lang ako. Okay. So, ikaw, nagkakaroon ka ng hesitation kung patatawarin mo pa, kung bibigyan mo pa ng chance. So, yun yung nakikita ko dyan, guys. Nagkakaroon ka ng hesitation dito. I think nagkakaroon ka kasi ng wish fulfillment, no? Or pwedeng meron kang demand na parang hindi niya maibigay sa inyo yung mga demand na yon. Tignan pa natin. Additional message. Additional message, spirit guide. Mukhang nagkakasakit siya ngayon, guys. Nakikita ko na nagpapahinga talaga siya. Masakit yung puso niya ngayon. Nahihirapan siyang gumalaw, nahihirapan siyang kumilos. Kasi every time na meron siyang gagawin dito, guys, naiisip ka talaga niya. Nandun talaga, guys, yung malalim na pagmamahal sa inyo nitong taong to. Okay? So, ngayon, baka may nagkaroon na kayo guys ng misunderstanding kung ba't hindi kayo nag-uusap ngayon or nagkaroon ng tampuhan. Pwedeng sa ibang bagay, guys, no? Bakit ito ay ngayon pa lang, guys? Parang hindi naman siya, guys, totally nagtagal. Hindi pong matagal na taon na. I think ngayon lang to. This month or last month or month pa lang itong pagtatalo nyo. Tignan natin. Additional message. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Ayan, walang lumalabas na card. Meron tayong The Star. Alam mo, ikaw talaga yung pangarap ni person mo eh. Ikaw talaga yung nilalook forward niya para sa future niya. Kumbaga, feeling niya, isa ka sa mga nagiging motivation niya sa mga araw-araw kung bakit kailangan niya guys magpatuloy. Siguro kasi yung support na ginagawa mo sa kanya, yung mga ina-advise mo sa kanya,
kung paano mo siya guys kinakausap, binibigyan ng idea, kung paano niya guys, kung paano siya mas magiging practical sa buhay niya, no? So, pwedeng ganun yun guys. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Okay, High Priestess, malakas kasi yung pakiramdam mo sa ano, or makapag-usap kayo, parang walang nag-e-effort. So, ngayon guys, mas nakikita ko na parang mas pakiramdaman kayo ngayon. Parang palakasan na lang talaga ng pakiramdam kung sino yung unang magpaparamdam. So, yung tipong ano nag-iisipan naman kayo ngayon, pero mas nakikita kong walang gustong mauna. Walang gustong maunang makipag-reconcile. So, si person mo, guys, yung pinaka mas nahihirapan dito kasi nagkakaroon siya ng sleepless night. Tapos, parang mas iniisip ka niya talaga. LDR ba kayo? Kasi parang tinitignan ka niya sa malayo. Nag-aalala siya, kamusta ka ba ngayon? Ano ba kalagayan mo? Ano na ba kayo ginagawa mo ngayon? Siguro masaya ka, nag-enjoy ka. So, yan. Tingnan natin. Additional message. Okay, so meron tayong 10 of Swords. Okay, so guys, itong 10 of Swords kasi, tinatago lang ni person mo yung feelings niya sa inyo. Parang hindi rin kasi siya guys ganun ka-showy. Pero guys, nahihirapan siya, no? Hindi niya rin sinasabi sa inyo kung ano talaga yung problema niya, ano talaga yung mga pinagdadaanan niya ngayon. Hindi siya pala open ng mga nangyayari sa buhay niya. Okay? Mas nakikita ko siya na pinapakita niya sa inyo na matatag siya ngayon. Mas pinapakita niya sa inyo na kaya niya kahit wala ka. Pero deep inside, guys, nahihirapan to. Broken-hearted to, no? Parehas kayo mataas yung pride. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong the Emperor. Oh. Naglilibang yung person mo, no? Kasama yung mga friends niya. So, parang, nagpapakabisi tong si person mo para hindi kanya masyadong maisip. Nagpapakabisi siya para hindi kanya masyadong maisip na gambalain or maiwasan niya na makipag-communicate sa inyo. Yun po yung nakikita ko sa kanya, guys. Iniiwasan niya yung sarili. Iniiwasan niya na matempt na mahulog sa inyo or parang iparamdam sa inyo na mahal ka. Or iparamdam sa inyo guys na hulog na yung loob niya sa inyo. I think misunderstanding lang to guys, no? Ayan, no? May pag-aaway talaga nangyari. Okay. So, isa pa sa nakikita ko dito is possible na 7 of Cups. Parang ang dami kasing ginagawa ng person mo. Parang nagpapakabisi talaga siya. Parang ang dami niyang kino-consider dyan. Okay. Additional message. Alam niyo, parang ibang magalit tong si person mo eh. Alam mo, parang nakikita ko pa nga sa kanya dito. Bakit kailangan niya pang pagtakpan yung nararamdaman niya sa inyo, yung totoong nararamdaman niya sa inyo. Ayan, no, nakikita ko naman sobrang passionate siya sa inyo. Pero parang mas pinipigilan niya yung sarili niya na iparamdam yun sa inyo. Siguro para hindi lumaki yung ulo mo. Or di mo maisip na parang, i-under mo siya or para protektahan din siguro yung sarili niya na hindi iparamdam sa inyo na mahal ka niya para bang hindi ayaw kanyang i-spoil. Ganun yung nakikita ko sa kanya, guys, no? So, kung tatanungin nyo, guys, I think, hayaan nyo muna siya. Huwag ka rin muna masyadong maging, magbigay ng dahilan para bumalik siya, no? Siguro huwag nyo muna i-communicate, hayaan nyo muna siya dyan. Kasi sa inyong dalawa, parang siya tong mas nahihirapan ng kalooban.
Kasi tinakikita ko guys, pwedeng maging outcome kung makikipagmatigasan ka lalo sa kanya. Siya yung hihingi ng tawad, siya yung luluhod. So, ipakita mo or iparamdam mo lang talaga sa kanya na hindi ka basta-basta. So, ano ba itong plano natin? 'Di ba? Para ba i-manipulate siya or iparamdam sa kanya na hindi mo ako pwedeng saktan. Parang ganon. Hindi kanya pwedeng saktan ng ganon-ganon lang. Okay? So, tignan natin ha. Additional message. Oops. Meron tayong 10 of Cups. Family to, guys. Okay, so mukhang meron din pinagdadaanan tong person mo about sa family niya. Okay, tignan pa natin, guys. Wait lang po. Ayusin ko lang to. Parang di pantay eh. Okay. So, yun na nga, guys. Mukhang meron siya pinagdadaanan sa kanyang pamilya. Siguro may conflict na nangyayari. Conflict siya. So, nakikita ko rin guys kung pamilya naman kayo, siya yung husband mo or wife mo, nandun sa point na, mas kaya mo, no? Hindi mo na siya kailangan. I think ganun yung mga pwedeng ipinamumukha mo sa kanya ngayon. Kaya para mas lalo siyang nagigilty dito. Mas lalo siyang naiinis, mas lalong nahihirapan yung loob niya. Mas lalo siyang nanliliit, ganon. Kasi, nga siya, ma-pride nga siyang tao. Tapos, mga ganitong sitwasyon, or mga ganito yung pwedeng pinaparamdam mo sa kanya. Though hindi mo naman din intention na maramdaman niya, pero wala ka naman choice. Okay? Hindi mo naman interest na iparamdam sa kanya, pero nararamdaman niya kasi, ayan o. So, nabibigay mo na yung pangangailangan ng mga anak nyo. Kaya mo naman. Okay, so ngayon guys, mukhang nahihirapan itong person mo. Hirap na hirap yung loob niya ngayon na nasa malayo. Sa malayo ka, I think ikaw itong mas nag-sacrifice para sa kinabukasan ng pamilya nyo. Okay, or pwede naman guys, ikaw or yung family, yung person mo, family tuloy. Ikaw o yung person mo yung nasa malayo, pero mas nakikita kong ikaw tong mas may ambisyon. Ayun o. Mas nakikita kong mas emotional yung person mo kaysa mas emotional ka. Nakikita kita na someone na ikaw yung mas strong dito or mas kinakaya mo. Okay, tignan pa natin. Mas kaya mo na ngayon, okay? Baka kasi matagal ka na nagtiis, no? Matagal kang nagtimpi. So, meron tayong strength. Okay, so ito naman guys, strength is parang feeling ko nga maayos nyo pa to eh. Baka nagkaroon lang talaga to ng misunderstanding. Parang dun sa point na parang baka minamaliit mo yung person mo, parang ano ba magagawa mo sa pamilya natin? O ano ba yung kaya mong gawin para sa akin? Ano ba yung pwede mong ibigay na assurance? Kasi ikaw talaga as in practical ka. Mahal mo naman siya pero feeling ko kasi mas mahal mo yung mga anak nyo. Or mas gusto mo yung nakapokus siya sa future nyo. Okay, yung maging ano naman siya guys, responsible naman siya. Okay, so by the way, additional message, meron tayong, isa pa guys, mukhang siloso yung person mo. Mukhang madami nagkakagusto talaga sa inyo. Sobrang attractive ka sa mga tao ngayon. Okay. So, nakikita ko rin sa inyo guys na hindi mo naman gustong lumayo dito pero kailangan eh. Siguro ginagawa mo to para mabigyan na siya ng leksyon. Para maging tama naman yung trato niya sa inyo. Para itrato ka naman niya ng tama, no? Tignan pa natin. Additional message. Additional message.
Oops. Wait lang, guys. Okay, ito yung lumipad na card. Temperance. Sabi lang dito, guys, balansihin mo. Kung nahihirapan ka lang, tapos na po-provide niya na may pangangailangan ng pamilya nyo, siguro kailangan balansehin mo. Kung ikaw, yung sarili mo lang yung iniisip mo, o yung tipong nasasaktan ka niya, pero yung mga anak nyo naman, or pamilya nyo naman, guys, hindi naman siya, guys, nagpapabaya, hindi naman niya nasasaktan, guys. Balansehin mo. Okay? Kasi, pag ikaw bumuo ng pamilya, guys, hindi na to kwento para sa inyo. Kwento na to sa pamilyang binubuo nyo. Iba na nga henerasyon ngayon, guys, eh. Sobrang weak na ng mga magkakarelasyon. Madali nang sumuko. Madali nang, parang madali nang para sa kanila na putulin na lang ng ganon-ganon na lang yung relasyon. Hindi na katulad ng mga kanununuan natin, guys, na nagtitiis talaga sa relasyon. Bihira na yung yung nagtatagal. Bihira yun, guys. Oo. So, ngayon kasi mas nakikita ko na, ayun, baka gusto niya talaga siyang i-end na. Baka hindi na worth it. Okay, again, additional message, passion. Mahal ka pa nito ng person mo. Actually, totoo naman eh. Yung sinasabi kasi dito, una pa lang nung card, nakatingin pa siya sa inyo. Mahal ka pa niya, pwedeng hindi niya lang maamin sa sarili niya. Okay, so ayan, pinapakita niya talaga, guys, na mahal ka talaga niya. I think yung person mo, guys, hindi siya hindi siya by words, no? Hindi siya pala sabi ng I love you. Basta hindi siya ganon. More on action si person, okay? Yung love na ipapakita niya sa inyo, guys, is more on action talaga. So, by the way, tignan pa natin. Additional message. Finances and career. Naku, sobrang practical mo, guys. Sobrang practical ka sa relasyon nyo. Kaya siguro mas pinipili mo mag-self-love na lang talaga. Kasi mas nilolook forward mo yung future nyong dalawa eh. Or ng family nyo eh. So, pag, parang ganito, nakikita mo na itong taong to, wala siyang plano sa buhay. Talagang hindi ka manghihinayang na i-detach talaga siya sa buhay mo. Okay. Though, mahal mo naman, pero I think, mas mas matimbang sa inyo, guys, yung assurance. So, meron tayong playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Okay, so ayan, no. Balikan mo na lang daw yung mga nakaraan, kung gaano kayo nagmahalan, kung gaano siya ka-sweet sa inyo, guys, para manumbalik, kung willing pa kayong i-workout. Pero ngayon, kung hindi na, guys, siguro mas magandang let go nyo na nga lang. 'Di ba? Pero guys, kung iisipin niyo yung pamilyang binuo niyo, guys, 'di ba? Hindi naman kayo yung kawawa dito eh, yung mga anak niyo. Siguro yung pride ibaba na yan, guys. Okay? Yung pride niyo, guys, let go niyo na yan. Baka hindi na talaga siya, guys, nakakabuti. Minsan ang pride, guys, dinedepende yan sa sitwasyon eh. Pero kung hindi na talaga, guys, makakabuti sa isang sitwasyon, ako, maging na lang, guys, maging matured, no? Tignan natin, guys, yung energy. Energy. Ano yung nararamdaman? Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. Tinatry niya, guys, maging matalino sa sitwasyon, no? Tinatry niya, guys, ipakita sa inyo na matalino siya, matatag siya. Mga ganyang bagay yung ipaparamdam talaga sa inyo nitong taong to. Kasi nga, Ace of Swords siya. Okay? Matalino to si Ace of Swords eh. Then may mga plano to. Masyado siyang organized and ang dami niyang ina-analyze. Perfectionist. Ganun eh. Kaya siguro ikaw yung energy mo, guys. Napapagod ka na parang masyado kang perfectionist. Wala namang patutunguhan yung mga ganyang bagay. Parang ganun. Ito yung realidad. Parang ganun. Na parang puro siya isip na parang more on security, puro takot,
masyadong organized, takot maisahan. Ano ba yung personality ng mga Chinese? Parang ganun yung dating. Though hindi ko masasabi guys, Chinese yung person mo ha. Ayan. Trigger warning, baka may mga Chinese na nanonood. I mean, parang ganun lang siya guys, no? Parang masyadong mahigpit. Yung tipong masyadong guarded. Then, sa inyo guys, hindi naman makakabuti yung ganyang mga mindset. Parang ganun. Mag-focus ka na lang kung ano yung makakabuti sa future. Ganun po. Oo. Tignan natin ha. Additional message. Okay, so meron tayong 8 of Wands. Okay. 8 of Swords. Stuck talaga siya, guys. Ayan o. Matalino siya dito. Sobrang niyang ina-analyze yung mga sitwasyon. Paano kayo humantong sa ganitong sitwasyon. Bakit ganito yung kinalagyan ng inyong relasyon. And yung pinapakita sa akin guys, na-stuck tong si person. Ayun, stuck pa rin siya until now. Feeling niya guys, ikaw yung toxic kahit siya naman talaga. Kasi ano siya masyadong, dating sa kanya guys, naisip niya practical lang talaga siya. Pero guys, yun yung mas lalong nagpapahina sa kanya. Yung pagiging, ano niya, strong personality ko, no? Strong independent person ko, no? Okay, tignan natin. Additional message. Oops. Nararamdaman sa inyo. Abundance, oh. Actually, guys, blessing ka na dumating sa kanya. Ganun kanya naiisip. Isa kang blessing na dumating sa buhay niya. And naiisip niya lahat ng mga magagandang pwede mong maibigay sa kanya. Or ma-inspire mo tong taong to. Okay, nagkakaroon talaga siya ng plano sa buhay niya o lalo sa future niya. Yun nga lang guys, hindi talaga kayo nagkakasundo. Oh. Para laging taliwas ang inyong opinion. Tignan natin. Okay. Tignan natin. Paano ka naman nakikita nitong taong to? Paano ka nakikita ni person sa sitwasyon? Okay. Paano ka nakikita ng person mo? Oh. The Fool. 'Di ba? Ikaw yung laging mali. Mali yung mga plano mo. Parang wala siyang tiwala sa inyo, guys. Wala siyang tiwala sa diskarte mo. Minamaliit ka niya. The High Priestess, ikaw kasi tahimik ka lang eh. Parang wait, may mga plano ko pero ayaw mo lang ng parang pangungunahan. Kasi ang tingin sa inyo guys ng person mo, the fool. Ano ba yung the fool? Di ba? Parang tatanga-tanga or medyo impulsive, mali yung mga desisyon, walang patutunguhan yung mga desisyon, yung mga plano sa buhay. So, I think minamaliit ka nitong person mo. Eh, ikaw, high priestess ka. Ang dating sa kanya guys, matigas yung ulo mo. Okay? So, nagigets na kita dito. Nahihirapan ka na sa ugali ng person mo guys. Nagsisisi ka na siguro. Tignan natin. Paano kanya nakikita? Ayan o. Alam nyo guys, sobrang protective yung person nyo, lalo na sa pamilya nyo. Gustong gusto niyang protektahan yung pamilya nyo guys. Ayan o. 10 of Cups. Okay? Ang problema lang dito guys, nahihirapan ka kasi tignan mo ang daming struggle na nangyari talaga. Hindi talaga guys naging maayos ang inyong pagsasama, nandun sa point na mahilig na siya mag-control pero tamad naman talaga siya or wala naman siyang ginagawa sa buhay niya. Parang ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung madiskarte pero ikaw pa yung minamandohan. Parang ano ba to? Tauhan ka ba niya? Eh wala lang naman siya. Parang ganon. So I think guys, pag-isipan mo. Okay? Parang masyado kang minamandohan ng person mo sa kung ano yung dapat mong gawin. Okay, ano ba tong taong to? Feeling boss ba to? Tignan natin guys, ano yung plano niya. Ano yung plano niya? Ano yung plano niya?
Okay, ano yung mga plano? Matigas din yung loob nito at saka puso niya eh. May paninindigan talaga siya, guys. Yung tipong parang yung mga tao sa circle mo, guys, parang nagagalit siya doon or hindi niya kayang pakisamahan. Mahirap pakisamahan yung ugali ng tao to. Ang weird, no? Tignan natin. Meron tayong the High Priestess. So, ikaw sa nakikita ko sa'yo, mas pinapagana mo talaga yung lakas ng pakiramdam mo. Okay, yung action niya kasi dito guys, pinakikiramdaman ka niya eh. Gusto niyang ipamukha sa inyo guys na hindi mo kaya nang wala siya. Pero mas nakikita kita na paninindigan mo. Parang, hello, sino ka? Kaya mo na nang wala siya. Meron tayong Queen of Pentacles. Ayun, no? Pinapaikot ka niya sa kamay niya kasi alam niyang meron kang kayang gawin. Okay, tinatry ka talaga niyang i-manipulate kasi nga meron kang say sa buhay. May pera ka. Maganda yung maganda yung mindset mo. Okay, so tama yan, wag ka magpadikta sa taong to. So yung plano niya kasi rito guys, ayan no. I think nag-cheat na nga to before tapos ganito pa siya sa inyo. Oo. Gusto pa niya guys na parang kinokontrol ka. Okay, additional message. This isn't goodbye. I don't want to walk away but it's what best for me and us right now. This isn't goodbye. We will be together again soon. So, ayan. Guys, parang hindi pa daw to totally nagpapaalam talaga. Babalik at babalik pa rin naman daw siya sa inyo. Ang tanong, pababalikin mo ba? Meron tayong let me go. You deserve all the good things in this world. And right now, I am not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. Diba? Gusto mo nang palayain ka na niya. Parang tama na sa pagiging delusional mo. Parang ganon. Masyado siguro guys delusional yung person mo. Message niya sa inyo. I'm so attracted to you. Di kanya kaya i-let go kasi mahal na mahal ka pa rin niya. I wish I had treated you better. So, di ba may pagsisisi naman pala talaga, guys. Aware siya na parang hindi kanya natrato ng tama, guys, no? So, may pagsisisi tong person mo ngayon. Marami siyang nagiging realization. Zodiac sign. Cancer, Aries, Virgo, Leo. Meron tayong Aries, Taurus, Virgo, Cancer, Scorpio, and Sagittarius energy. Last one. Meron tayong Aries, Leo, Virgo, Sagittarius, Scorpio, and Cancer energy. So, yan guys yung mga malalakas na zodiac sign ng person mo. Okay? Sa side mo naman. Sa'yo naman guys, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Diba yan, no? Di kayo nagkakasundo sa mga plano nyo, sa mga desisyon nyo. Parang ikaw, ito yung gusto mong gawin, siya, ganun yung gusto niyang gawin. So, di talaga kayo magkakasundo kasi parehas po kayong emperor. Okay? Parehas kayong emperor dun sa relasyon. Okay, meron tayong King of Pentacles. So, parang gusto niya ikaw lang yung gumagawa ng paraan. Sa totoo lang guys, mararamdaman mo eh. May ginagawa naman siya, nagtatrabaho naman siya, pero mas mukhang, mas ikaw yung may napapatunayan, tapos dinidiktahan ka pa niya. 'Di ba? Parang di mo alam yung ginagawa mo. Ganon. Na parang hindi mo alam yung mga ginagawa mo, yung mga plano mo sa buhay, ganyan siya. So, by the way guys, meron tayong 8 of Cups. 8 of Cups. So, nakikita kita na someone na gusto mo pa tong person na to, pero wala kang choice. Hindi kailangan mo siyang talikuran na. Oo, kailangan mo na siyang talikuran. Hindi dahil hindi mo na siya mahal, kundi dahil nahihirapan ka na sa sitwasyon nyo. Okay, ano yung mga dapat mong gawin?
Ano yung mga dapat mong gawin? Okay, ayan no, mag-explore ka. Baka meron pang tamang tao na darating sa buhay nyo. Baka hindi lang tong person mo na to. Baka meron pa guys, no? So, huwag ka manghinahin dyan sa person mo na yan. May magmamahal at tatanggap pa sa inyo guys. Okay? So, again, that new beginning to guys. Ibig sabihin, old cycle na si person, may bagong cycle na dumarating sa inyo. Mag-focus ka na sa mga bagong cycle na darating. Okay? So, again, meron tayong the star. Ayan, no? Mag-focus ka din sa mga pangarap mo, sa improvement mo, sa, ano mo, sa career mo. Mag-self-love ka muna. I think yun yung mas tamang dapat mo munang gawin. Kasi person mo, guys, feeling ko dyan, malayo talaga yung ano niya eh. Hindi ka niya magets eh. Mas lalong hindi mo siya maintindihan. Baka hindi kayo, guys, ano, baka hindi kayo compatible. Diba? Pag-isipan mo rin. So, tignan natin guys yung zodiac sign. Pero, sa overall energy, ano pa may dapat mong pag-isipan dito? Malinaw na dapat mo na talaga siya guys bitawan. Though, babalik pa siya. So, pag-isipan mo pa rin kung babalikan mo or hindi. Zodiac sign mo is Aquarius, Gemini, Cancer, Aries, Virgo, and Scorpio. Virgo, Scorpio, Cancer, Aquarius, Libra, and Sagittarius. Okay, so guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.